Hala mga kalingap, tuluyan na nga ba? 4 ang kakasuhan ni Kuya Val at may pag-asa pa ba sa pagkakaayos ni na Eds at TQ? Mga kalingap, kung akala ninyo ay matatapos na ang lahat sa simpleng usapan at pagpapatawad, abay mukhang mas lalong umiinit ang mga pangyayari. Dahil sa naging livestream ni Kuya Val, isang nakakagulat na pahayag ang kanyang ibinahagi, may 4 na tao raw siyang planong kasuhan. At kasama nga sa nabanggit ang Batalero family, kaya ang malaking tanong ng marami ngayon, pupunta pa ba si Eds para makipag-ayos? O huli na nga ba ang lahat? Samahan ninyo ako hanggang dulo dahil pag-uusapan natin ang lahat ng ito. Pero bago tayo dumiretso sa ating main topic, isang napakalaking shoutout muna sa ating Team Kalingap founder na si Kuya Val Santos Matubang at syempre sa ating napakapoging Kuya Rab. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong sa ating mga kababayan. Sa loob ng maraming taon, napakarami na ninyong nabigyan ng pag-asa, bahay at bagong simula sa buhay. God bless po sa Team Kalingap at sa lahat ng sponsors at supporters. At heto na nga mga kalingap, sa naging live stream ni Kuya Val, sinabi niya na may 4 na tao siyang planong sampahan ng kaso. Ayon kay Kuya Val, posibleng sa August o September siya bumiyahe upang asikasuhin ito at isa sa mga lugar na nabanggit ay Surigao. Binanggit din niya ang ilang lugar tulad ng Batangas, Mindoro, Davao at Daet Cam Norte. 4 yung kasama ko sa Surigao. Marami pala na. 4 yung pamilyang Batalero. Tapos si Capiso at si Joel. Isang babae pa. Sa August po, pupunta kami ng Surigao, Davao. Yung 4 na binanggit ko, mga kaibigan, ano ko magsampa ng kaso. Maliban sa Daet. Sapagkat maraming video pong naipon po natin at nakalap. 4 na video po ang ating pong puntahan para magsampa ng kaso. Maging sa Batangas, papunta ako doon. Sa Mindoro, Krami, Davao, Surigao, Daet. At alam naman natin mga kalingap, na matagal nang may mga batiko sa taligasyon laban sa Team Kalingap. Pero ayon kay Kuya Val, sa kabila ng mga babala noon pa, patuloy pa rin ang mga paninira kaya napagdesisyonan na nilang idaan na ito sa legal na proseso. Makatulong lang. Bakit kayo nagko-content sa amin? Bakit nyo sinisilip ang mga maling nagawa kung mayroon man? Matayin yung gumawa ng sariling content ninyo. Ang dami pwedeng i-content. Meron kayong community. Bakit po sa kaling po yung nakikisiksikan? Puro paninira ang ginagawa nyo. Sa inyo, ayun yung makiusapan. Last month, nagbabala si Kalingap Rab. Nagbabala last month. Kung hindi nyo itigil yan, kaso ang abot ninyo. At dito na lalong naging usap-usapan ng lahat dahil nabanggit din na kabilang sa mga planong kasuhan ang Batalero family. At dito naman pumapasok ang isa sa mga pinakamalaking tanong ng marami. Dahil sa kabilang banda, sa latest vlog ni na Sir Olives kasama si Papa Eds, sinabi naman ni Eds na bukas siyang makipag-ayos at mas pinipili niyang alalahanin ang good memories. Sa lahat naman nangyari bro, hanggang ngayon nasa puso mo pa rin siya. Buhay yan siyempre kahit pa paano. Ang isang tao hindi natin makakalimutan yan eh. Kailangan mo timbangin yung siyempre kung gaano kagibat yung pinagdaanan ninyo ng mga ng tao, at kung yung mga nangyaring sakit dapat yan Balance. kung anong pinaka mas mahalaga ba yung yung galit mo, yung at kung naman medyo nakupas na ang sakit, mas pilit mong makipag-ayos, yun talaga, at wala naman na mas magandang talaga kahit sabihin ta ng tawag dito, yung mga good memories sa lalahanin mo para maging okay kayo, yun ang mahalaga. Grabe no, mga kalingap,
Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, pinili pa rin ni Eds ang kapatawaran. At dito ako talagang napaisip, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Eds, ano ang pipiliin ninyo? Makikipag-ayos pa ba kayo o hahayaan na lamang ang panahon ang maghilom ng lahat? Comment down below mga kalingap, gusto kong malaman ang inyong opinyon at hindi rin maikakaila na napakaraming emosyon ang nakapalibot sa usaping ito. Dahil ayon kay Eds, naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay ang taong nakasama niya sa loob ng mahigit 2 taon. Kaya naman mas pinili niyang panghawakan ang magagandang alaala kaysa sa mga masasakit na pangyayari. Kapag meron tayong pagkakataon, pwede tayong magpumunta doon, parang ganun. Pwede naman siguro. Umiling ka na para at least ay maging maayos, alay mo. Nagkaroon kayo ng maayos na closure, o kung hindi man closure, panibagong simula. Open ka pa naman doon. No problem. Kasi yun naman, alam naman natin na nasa puso mo pa siya. Di ba? Siya ay isa, Nandiyan pa ba siya sa puso mo, bro? naging paano siya parang isa sa part, siyempre sa tagal na nangyari. Mahalagang tao, siyempre. Mahalagang tao rin, siyempre. Yan, Bukod sa mahalaga, siyempre, special ba siya? Mahalagang tao talaga siya dati. At habang nangyayari ang lahat ng ito, marami rin ang nagtatanong, matutuloy pa kaya ang pagpunta ni Eds kung sakaling magkaroon ng pagkakataon para sa closure at pagkakaayos? Sa ngayon, wala pa tayong kasiguraduhan. Kaya mga kalingap, abang-abang lamang tayo sa mga susunod na updates. At syempre, hindi mawawala ang isa pang tanong na madalas kong nababasa sa comment section. Kumusta na kaya ang tambalang Papa Eds at Bridget? Well, sabi nga ni Eds, pahinga muna siya sa usaping love team. Pero sino ba naman ang nakakaalam sa hinaharap, di ba po? Baka sa tamang panahon, handa na siyang muling maghatid ng good vibes, kilig at bagong kabanata sa kanyang buhay. Yay! Kayo po mga kalingap, support ba kayo sa Papa Eds at Bridget Love Team? Comment Team Edjet sa comment section kung gusto ninyo silang makita balang araw. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. At para sa mga gustong masuportahan ang ating channel, maaari rin po kayong maging channel member sa halagang 39 pesos per month. Malaking tulong po yan, maraming salamat po sa suporta. Mga kalingap, minsan sa buhay, may mga sugat na kayang pagalingin ng panahon. May mga bagay na kailangan nating ipagkatiwala sa hustisya. At mayroon ding mga pagkakataon na ang pinakamahirap gawin ay ang magpatawad. Anuman ang kahinatnan ng mga susunod na araw, naway piliin nating maging mabuti, maging mahinahon at manatiling mapagmahal. Dahil sa huli, ang tunay na panalo ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa ating puso. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Stay positive, stay supportive, at tandaan, no hate, love, and respect lang tayo palagi. God bless everyone at magkita-kita tayong muli sa susunod nating reaction video.